Hello guys! Nandito ulit kami para i-share sa inyo ang aming Baguio trip last December. Bagamat late upload na ito ay samahan nyo pa rin kami na libutin ang mga sikat na tourist spot dito sa Baguio City. Ika nga nila, it's better late than never. Dito lang yan sa 2 Explorers Philippines. Ngayong araw ay day 2 namin dito sa Baguio City, kaya naman samahan nyo kami na libutin ito. Ang una nga namin pinuntahan ay ang pinakasikat na landmark dito sa Baguio City. Masasabi mong hindi kompleto ang Baguio experience mo pag di ka pumunta dito. Ito ang Lion's Head Monument na matatagpuan sa kahabaan ng Quezon Road. Ito ay nakonsepto ng mga pangunahing membro ng Baguio Lions Club na pinangunahan ni Luis Lardizabal, ang presidente na naturong grupo at adkade ng Baguio ng mga taon na iyon. Ito ay sinimulang itayo noong 1971 sa ilalim ng Lions Club President at kalaunan ang District Governor na si Robert John Weber. Inatasan nila ang isang ipoga artist na si Reynaldo Lopez Noyac upang ukutin ang ulo ng leon mula sa isang malaking bato na yari sa apog. Ito ay natapos noong 1972. Sunod naman natin puntahan ang lugar kung saan kilala ito sa mga kwentong kababalaghan. Na-features na rin nga ito sa ilang TV show kung saan tinalakay ang mga paranormal activities na nangyayari nga dito. Ito ang Baguio City Heritage Hill and Nature Park o mas kilala natin sa tawag na Diplomat Hotel. Ang bayad sa entrance fee dito ay 10 pesos per head para sa adult, 5 pesos naman per head para sa mga bata. Kung may dala naman kayong sasakyan ay 10 pesos naman ang parking fee para sa motor, 35 pesos naman para sa mga 4 wheels. Taong 1913 nang simulang gawin ang Dominican Hill and Retreat House. Ito ang orihinal na pangalan ng lugar. Ito ay tinayo para gawing bakasyonan ng mga Dominikanong pare at ito ay natapos noong 1915. Noong World War II ay natunton ito ng mga sundalong Hapon at pinaniniwala ang marami ditong pinatay ng mga pare at madre. Kaya naman maraming kababalaghan at mga misteryo ang nababalot sa lugar na ito. Malungkot man at brutal ang nakaraan nito ay isa pa rin ito sa sikat na pinupuntahan ng mga turista, lalo na ang mga nag-go-ghost hunting. Subalit pinagbabawal na rito ang pumasok sa loob dahil na rin sa kalumaan ng gusali. Oh, may lumabas ba? Please comment down below kung may nakita ka. Sunod naman natin puntahan ang isa pang sikat na galaan dito sa Baguio City. Patok ito sa mga turista dahil na rin sa Japanese-inspired ang ilang lugar dito. Ito ang Mirador Heritage and Eco Park, isa sa mga sikat na tourist attraction dito sa Baguio City na dapat idagdag sa inyong Baguio itinerary. Matatagpuan ito sa tuktok ng Mirador Hill at malapit din sa sikat na grotto ng Our Lady of Lourdes. May lawak ito na 5 hektarya na puno ng maraming Instagrammable spot at makikita rin dito ang nakakamanghang tanawin ng Baguio City. Bukas ang parke araw-araw mula 6 AM hanggang 6 PM. Ang entrance fee dito per head para sa adult ay 100 pesos. Libre naman ang bayad para sa mga bata na edad 12 years old pababa. Para naman sa mga may dala na sasakyan o motor, ang parking fee dito ay 25 pesos. Sa bukana nga ng parke ay matatagpuan natin ang kanilang Arashiyama Bamboo Grove na inspired din sa parehas na pangalan na matatagpuan sa Kyoto, Japan. Makikita mo dito ang nagtataas ang mga kawayan na Instagrammable worthy talaga. Kaya naman sulit na sulit talaga ang pagkuha ng mga litrato dito. Paglabas nga natin ng Bamboo Grove ay madadaanan natin ang Rock Garden kung saan makikita natin ang iba't ibang rock formation ng lugar. Ingat lang tayo sa pag-akyat at medyo matalas sa mga bato dito. Sa taas nga nito ay matatanaw mo na agad ang overview ng Baguio City. Ang Mirador Peace Memorial ang main attraction nitong park. Subalit bago tayo makapunta dito ay mahaba-haba munang lakaran at pag-akit na hagdan ang ating gagawin. Kaya sa mga nagbabalak pumunta dito ay physical ready dapat kayo. Magbaon na rin kayo ng tubig pamatay uhaw at magdala ng payong o sunscreen para sa init ng araw. Pagkatapos nga ng ilang minutong lakaran ay nandito na kami sa Mirador Peace Memorial Shrine. Ang Peace Memorial Shrine ay inspired by Japanese Story Gate. Ang kampana na nakasabit dito ay gawa mula sa hindi sumabog na bomba na inilaglag dito sa Mirador Hill noong World War II. Ang landmark na ito ay isa sa most photograph icon ng Baguio City dahil na rin sa panoramic view nito. Matatanaw mo dito ang overlooking ng Baguio City kung saan napakagandang background nito kapag kumuha ka ng litrato. Kaya kung mapapasyal ka dito ay asahan mo na ang dagsaan ng tao. Huwag kang mag-alala kasi may pila ang pag-take ng pictures dito para maiwasan na rin ang photo bomber sa pictures mo. Sunod naman natin puntahan ang Tamawan Village o ang Garden in the Sky. 60 pesos ang regular entrance fee dito, 40 pesos naman sa students and seniors, and 30 pesos or free para sa mga bata depende sa edad. Ang Tamawan Village ay kinumisyon ng Tianong Foundation noong 1998 para makalikha ng model village na pinapakita ang traditional houses ng Cordillera Region at para mailapit ito sa nakararami.
Nagsimula sila sa 3 kubo lang galing sa Ifugao Province. Ito ay ang Ifugao Huts at 2 naman mula sa Kalinga. Sa kasalukuyan ay meron na silang 9 na traditional houses. Binuo ang traditional houses gamit ang mga original materials, kaya naman dito ay napapamalas ang indigenous craftsmanship ng rehiyon. May mga galleries din kasi dito kung saan nakadisplay ang mga obra ng mga local painters at iba pang mga artists. Meron nga din pala ditong cultural performance kung saan sinasayaw ng mga performers ang iba't ibang traditional dances ng Cordillera Region. Hindi kalayuan sa Tamawan Village ay ang Igorot Stone Kingdom. 100 pesos ang regular entrance fee dito pero 80 pesos lang per kids, seniors and PWDs. Ang Igorot Stone Kingdom ay may traditional na stone wall design at sinasabing naging inspirasyon sa pagbuo ng parking ito ay ang ganda at disenyo ng Tanyag na Banawi Rice Terraces. Ang lawak nito ay may sukat na 6,000 square meter at ito ay isang man-made park na nakatayo sa gilid ng kabundukan. At pagmay-ari ni Mr. Pio Velasco. Ayon sa may-ari na ang parking ito ay representasyon sa makabago at makalumang kultura ng mga Igorot. Ang Igorot Stone Kingdom ay bagong atraksyon sa Baguio na binuksan sa publiko noong June 2021. Dahil ito'y dinagsa na maraming turista kaya ito'y nabibilang na din bilang isa sa pinakamagandang tourist destination dito sa Baguio. Pagkatapos nga na maghapon na galaan ay inabot na kami ng gabi sa daan. Napagpasyahan na namin pumunta sa Burnham Park upang kumain na rin at makapag-ikot-ikot sa loob ng park. At dahil Christmas season nga ng panahon na yan ay napakahirap humanap ng parking area. Kaya naman minabuti na lang namin na bumalik sa transient house para iparada ang motor doon at maglakad na lang pabalik sa Burnham Park. Ilang minuto rin na nilakad namin papuntang Burnham Park. Sa loob nga ng park ay makikita mo ang napakaraming food stall at mga Christmas light. Kaya hindi lang tiyan mo ang mabubusog dito, pati na rin ang mga mata mo. Kaya hanggang dito na lang muna mga kaibigan. This is Day 2 sa Baguio. Maraming salamat sa pagsama at panonood. Babroom!